upang magbigay buhay. Pilipinas, Ang Pilipinas, tinirang ng Diyos bilang bagong liwanag ng 7 simbahan. Bago natin simulan ang paglalakbay sa mensaheng ito, tanungin natin ang ating sarili sa mga mahahalagang katanungan na ito. Bakit isa ang Pilipinas sa mga maliligtas sa araw ng paghuhukom ng Diyos? Ano ang ugnayan ng Pilipinas sa 7 simbahan na binanggit sa Biblia? Paano naging natatangi ang Pilipinas sa Asya bilang bansa ng pananampalataya? May kaugnayan ba ang pananampalatayang Kristiyano ng Pilipinas sa mga hula sa aklat ng pahayag? Ano ang papel ng Pilipinas sa plano ng Diyos para sa kaligtasan ng sanlibutan? Bakit nananatiling buhay ang pananampalataya sa bawat sulok ng Pilipinas, mula sa mga lumang simbahan hanggang sa mga modernong kapilya? Posible bang ang Pilipinas ang bagong liwanag ng 7 simbahan na binanggit sa Biblia? Pilipinas hinirang sa paghuhukom. Disclaimer: bago magsimula ang bahagi, ang mga nilalaman ng video na ito ay base lamang sa aking paniniwala, pananaliksik at interpretasyon ng mga banal na kasulatan. Layunin nitong magbigay inspirasyon at kaalaman at hindi ito naglalayon na maging opisyal na interpretasyon ng pananampalataya. Unang bahagi, ang Pilipinas at ang mga katabing bansa sa Asia. Sa malawak na kontinente ng Asia, isang bansa ang natatangi, ang Pilipinas. Isang archipelago na puno ng likas na yaman, masaganang kultura, at higit sa lahat, isang bayan na malalim ang pananampalataya sa Diyos. Mateo, Kabanata 5, talata 14 hanggang 16. Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago, kaya't ang inyong ilaw ay magliwanag sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin ang inyong Ama na nasa langit. Ang Asia, ang pinakamalaking kontinente sa mundo, ay tahanan ng iba't ibang relihiyon, kultura at kasaysayan. Sa gitna ng mga makapangyarihang bansa tulad ng China, Japan, South Korea, India, Singapore, Malaysia, at Indonesia, ang Pilipinas ay natatangi. Habang ang ibang bahagi ng Asia ay nakatali sa sinaunang relihiyon tulad ng Budismo, Hinduismo, at Islam, ang Pilipinas ay natatangi bilang bansang Kristiyano. Sa bawat sulok ng archipelago, makikita ang pananampalatayang buhay mula sa mga lumang simbahan na itinayo noong panahon ng Kastila hanggang sa mga modernong kapilya sa bawat baryo. Ang pananampalataya ng Pilipinas ang nagbibigay liwanag sa rehiyon. Sa kabila ng kahirapan, kalamidad at pagsubok, nananatiling matibay ang pananalig ng mga Pilipino sa Diyos. Mateo, Kabanata 5, talata 13. Kayo ang asin ng sanlibutan. Ngunit kung mawalan ng alat ang asin, paano ito mapapaalat muli? Wala na itong silbi, kundi itapon at yurakan ng mga tao. Sa modernong Asia, ang Pilipinas ay nananatiling ilaw na nagpapalaganap ng pag-asa, pananampalataya at pagmamahal sa Diyos. Ito ang nagpapakita ng natatanging papel ng Pilipinas bilang bagong liwanag ng 7 simbahan. Pangalawang bahagi, ang Pilipinas bilang kanlungan ng mga nangangailangan. Sa kasaysayan, ang Pilipinas ay hindi lamang naging tahanan ng pananampalataya, kundi naging kanlungan din ng mga nangangailangan. Sa bawat yugto ng kasaysayan, ang pagiging bukas palad ng mga Pilipino ay naging patunay ng kanilang pagmamahal sa Diyos at kapwa. Hindi pangyayari ng pagtulong. Una,
ang panahon ng mga Jewish refugees. Noong 1934, sa gitna ng lumalalang pag-uusig sa mga Hudyo sa Europa, ang Pilipinas ay naging isa sa mga kakaunting bansa na nagbukas ng pintuan para sa kanila. Sa pangunguna ni Pangulong Manuel Quezon, mahigit 1,200 mga Hudyo na refugees ang binigyan ng tahanan at proteksyon. Pangalawa, mga Russian refugees. Noong dekada 40, ang Pilipinas ay naging kanlungan din ng mga Russian refugees na tumakas mula sa pag-uusig sa panahon ng revolusyon at digmaang pandaigdig. Tinanggap sila sa isla ng Tubabao sa Samar, kung saan sila ay binigyan ng proteksyon at pagkakataong muling makabangon. Pangatlo, mga refugee mula sa Vietnam. Noong dekada 70, sa gitna ng Vietnam War, libu-libong Vietnamese refugees ang tumakas mula sa digmaan at natagpuan ang kanilang kanlungan sa Pilipinas. Tinanggap sila ng mga Pilipino, binigyan ng komunidad at tinuruan upang muling makabangon. Pang-apat, iba pang bansa na tinulungan. Hindi lamang mga Hudyo, Vietnamese at Russian ang natulungan ng Pilipinas. Sa panahon ng pandaigdigang krisis, ang bansa ay naging kanlungan din para sa mga refugees mula sa iba't ibang bansa tulad ng Indonesia at Cambodia. Mateo, Kabanata 25, talata 35 hanggang 40. Sapagkat ako'y nagutom at binigyan ninyo ako ng pagkain. Ako'y nauhaw at binigyan ninyo ako ng inumin. Ako'y isang dayuhan at inanyayahan ninyo ako. Sa pagiging bukas palad ng Pilipinas, ipinakita nito ang tunay na diwa ng Kristyanismo, ang pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Hanggang sa kasalukuyan, ang Pilipinas ay nananatiling isang bansa na handang tumulong sa nangangailangan. Pangatlong bahagi, ang papel ng Pilipinas sa plano ng Diyos sa panahon ng paghuhukom. Sa bawat panahon ng kasaysayan, may mga bansa at tao na itinatalaga ang Diyos upang magdala ng kanyang liwanag. Ang Pilipinas, sa kabila ng mga hamon, ay nananatiling ilaw ng pananampalataya sa rehiyon ng Asia. Ngunit ano nga ba ang papel nito sa plano ng Diyos, lalo na sa panahon ng paghuhukom? Mga simbahan bilang kanlungan ng pananampalataya. Sa panahon ng mga hamon, ang mga simbahan sa Pilipinas ay nagiging kanlungan ng pananampalataya. Ang mga ito ay hindi lamang gusali, kundi simbolo ng pag-asa para sa mga nangangailangan ng gabay ng Diyos. Pahayag, Kabanata 3, talata 8. Tingnan mo, inilagay ko sa harap mo ang isang bukas na pintuan na walang makapagsasara. Ikaw ay may kaunting lakas, ngunit tinupad mo ang aking salita at hindi mo ikinaila ang aking pangalan. Pagtulong sa kapwa bilang misyon ng Diyos. Hindi lamang sa sariling bayan nagpakita ng malasakit ang Pilipinas, ang mga Pilipino ay naging kilala rin sa kanilang pag-abot ng tulong sa iba pang bansa sa mga panahon ng kalamidad at krisis. Mateo, Kabanata 28, talata 11 hanggang 20. Kaya't humayo kayo at gawing alagad ang lahat ng bansa. Bautismuhan sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. Sa plano ng Diyos, ang Pilipinas ay higit pa sa isang bansa. Ito ay naging instrumento ng kanyang pagmamahal at habag, hindi lamang para sa sarili nitong mamamayan, kundi para rin sa buong mundo. Sa panahon ng paghuhukom, nananatiling malinaw, ang pananampalataya at pagmamalasakit ng bawat Pilipino ay patuloy na magiging liwanag sa dilim. Ika-4 na bahagi, ang 7 simbahan sa pahayag at ang koneksyon ng Pilipinas. Disclaimer, bago magsimula ang bahagi. Ang mga ideyang ito ay nagmumula sa aking sariling pananaliksik at interpretasyon. Ito ay hindi opisyal na doktrina, kundi isang pagninilay na layuning magbigay inspirasyon. Sa mga aklat ng pahayag, iniutos ng Diyos kay Apostol Juan na isulat ang mga mensahe para sa 7 simbahan. Efeso,
Esmirna, Pergamo, Tiatira, Sardis, Philadelphia, at Laodicea. Ang mga ito ay hindi lamang pisikal na lugar, kundi mga espiritual na kalagayan ng simbahan sa lahat ng panahon. Pahayag, Kabanata 1, Talata 11. Isulat mo sa isang aklat ang iyong nakikita at ipadala mo sa 7 iglesia, sa Efeso, Esmirna, Pergamo, Tiatira, Sardis, Philadelphia at Laodicea. Mga detalye ng 7 simbahan. Una, Efeso, Ephesus. Ang simbahan na masipag, ngunit nawalan ng unang pag-ibig. Pahayag, Kabanata 2, Talata 1 hanggang 7. Alam ko ang iyong mga gawa, ang iyong pagsusumikap at pagtitiyaga. Ngunit ito ang hindi ko gusto sa iyo. Iniwan mo ang iyong unang pag-ibig. Esmirna, Smirna. Ang simbahan na nagdurusa ngunit espiritual na mayaman. Pahayag, Kabanata 2, Talata 8 hanggang 11. Alam ko ang iyong kahirapan at pagdurusa, ngunit ikaw ay mayaman sa espiritu. Pergamo, Pergamum. Ang simbahan na tapat, ngunit may kompromiso. Pahayag, Kabanata 2, Talata 12 hanggang 17. Hawak mo ang aking pangalan, ngunit pinahihintulutan mo ang mga maling aral. Tiatira, Tiatira. Ang simbahan na mabubuting gawa, ngunit nagpapahintulot ng kasamaan. Pahayag, Kabanata 2, Talata 18 hanggang 20. Nakikita ko ang iyong mga gawa, ang iyong pag-ibig, pananampalataya at pagtitiyaga. Ngunit pinahihintulutan mo ang Jezebel, ang babaeng nagdadala ng kasamaan. Sardis, ang simbahan na espiritual na patay, ngunit may pag-asa sa muling pagkabuhay. Pahayag, Kabanata 3, Talata 1 hanggang 6. Alam ko ang iyong reputasyon na ikaw ay buhay, ngunit ikaw ay patay. Magising ka. Philadelphia, Philadelphia. Ang maliit ngunit tapat na simbahan. Pahayag, Kabanata 3, Talata 7 hanggang 13. Alam ko ang iyong mga gawa. Tingnan mo, inilagay ko sa harap mo ang isang bukas na pintuan na walang makapagsasara. Laodicea, ang simbahan na malamig o mainit. Pahayag, Kabanata 3, Talata 14 hanggang 22. Dahil ikaw ay malamig o mainit, isusuka kita mula sa aking bibig. Maging masigasig ka at magsisi. Pahayag, Kabanata 3, Talata 8. Tingnan mo, inilagay ko sa harap mo ang isang bukas na pintuan na walang makapagsasara. Pananaw para sa Pilipinas bilang bagong liwanag. Habang ang 7 simbahan sa Asia Minor ay bahagi na lamang ng kasaysayan, ang Pilipinas ay patuloy na nagiging larawan ng buhay na pananampalataya. Ang debosyon ng mga Pilipino sa Diyos, ang kanilang mga kapistahan, prosesyon at ang patuloy na pagdami ng mga simbahan sa bawat baryo ay nagpapakita na ang liwanag ng Diyos ay nananatiling buhay. Sa ngayon, ang mga 7 simbahan sa Asia Minor na matatagpuan sa bansang Turkey ay mga guho na lamang at pangunahing pasyalan ng mga turista. Hindi na ito aktibong ginagamit para sa pananampalataya. Sa ngayon, ang mga 7 simbahan sa Asia Minor ay mga guho na lamang at pangunahing pasyalan ng mga turista. Hindi na ito aktibong ginagamit para sa pananampalataya. Sa halip, ang Pilipinas ay nagpapakita ng buhay at aktibong pananampalataya na hindi lamang tradisyon, kundi isang matatag na pagtalima sa mga turo ng Diyos.
Ang Pilipinas, sa kabila ng lahat ng pagsubok, ay nananatiling isang patunay na ang pananampalataya ay maaring magtagumpay. Tulad ng 7 simbahan sa pahayag, tayo ay tinatawag na maging tapat, magbago, at ipahayag ang liwanag ng Diyos sa buong mundo. Ikalimang bahagi, espiritual na hinaharap ng Pilipinas. Ang pananampalataya ng isang bansa ay hindi nasusukat lamang sa nakaraan, kundi sa hinaharap na hinuhubog nito. Ano ang hinaharap ng Pilipinas bilang bansang Kristiyano? Paano nito patuloy na maipapasa ang liwanag ng Diyos sa susunod na henerasyon? Ang papel ng kabataan. Ang kabataan ang pag-asa ng bayan, ngunit sila rin ang tagapag-ingat ng pananampalataya. Sa Pilipinas, maraming kabataan ang aktibo sa mga simbahan, youth groups at Bible studies. Ito ang magpapanatili sa buhay ng Ebanghelyo sa mga darating na panahon. Kawikaan, Kabanata 22, Talata 6. Turuan mo ang bata sa daang dapat niyang lakaran, at hindi niya ito malilimutan kahit siya'y tumanda. Ang pagdami ng mga simbahan. Hindi maikakaila na sa bawat baryo at bayan sa Pilipinas ay mayroong simbahan o kapilya. Ang patuloy na pagtatayo ng mga lugar-sambahan ay patunay ng panibagong sigla ng pananampalataya ng bansa. Mateo, Kabanata 18, Talata 20. Sapagkat kung saan may 2 o 3 nagkakatipon sa aking pangalan, naroroon ako sa gitna nila. Ang espiritual na hinaharap ng Pilipinas ay puno ng pag-asa. Sa mga kabataan, sa bawat bagong simbahan, at sa patuloy na pananampalataya ng bawat Pilipino, ang liwanag ng Diyos ay mananatiling buhay at maningning. Pang-anim na bahagi, ang mga lumang simbahan at ang patuloy na paglago ng pananampalataya sa Pilipinas. Ang kasaysayan ng pananampalataya ng Pilipinas ay malalim na nakaugat sa mga lumang simbahan na itinayo noong panahon ng mga Kastila. Ngunit higit pa sa mga makasaysayang puok na ito, ang patuloy na pagdami ng mga bagong simbahan ay patunay ng isang bansang buhay na buhay sa pananampalataya. Pagpapahalaga sa lumang simbahan. Ang mga lumang simbahan ay hindi lamang tanawin ng kasaysayan kundi patunay ng dedikasyon ng mga Pilipino sa Diyos. Sa tuwing ipinagdiriwang ang kapistahan ng mga patron at isinasagawa ang mga prosesyon, muling binubuhay ang diwa ng pananampalataya. Awit, Kabanata 122, Talata 1. Ako'y natuwa ng kanilang sabihin, tayo'y pumaroon sa bahay ng Panginoon. Ang kultura ng simbang gabi, isa sa mga natatanging tradisyon ng pananampalataya ng Pilipinas ay ang simbang gabi. Taon-taon, tuwing Disyembre, ang mga Pilipino, kasama ang mga kabataan, ay maagang gumigising upang dumalo sa 9 na sunod-sunod na misa bilang paghahanda sa Pasko. Ang tradisyong ito ay hindi lamang nagpapakita ng pananampalataya, kundi pati na rin ng pagkakaisa ng komunidad. Lucas, Kabanata 2, Talata 10 hanggang 11. Huwag kayong matakot. Ako'y may dalang magandang balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Isinilang sa inyo ngayon sa bayan ni David ang isang tagapagligtas, ang Kristo, ang Panginoon. Yan ang simbang gabi sa ibang bansa. Bagamat ang tradisyon ng simbang gabi ay nagmula sa Pilipinas, ito ay naging inspirasyon sa ibang bansa, lalo na kung saan may malaking populasyon ng Pilipino. Sa mga bansang tulad ng United States, Canada, at Middle East, patuloy na isinasagawa ng mga Pilipino ang simbang gabi bilang bahagi ng kanilang kultura at pananampalataya. Sa Spain at Latin America, mayroon ding katulad na tradisyon na tinatawag na Misa de Gallo o Mass of the Rooster na ginaganap sa madaling araw bilang paghahanda sa Pasko.
Ang paglago ng pananampalataya mula sa mga makasaysayang simbahan, ang pananampalataya ng mga Pilipino ay nagkaroon ng bagong sigla. Sa bawat baryo, sa bawat bagong kapilya, at sa bawat pagtitipon ng mga mananampalataya, ipinapakita ng bansa ang isang pananampalatayang buhay na buhay. Isayas, Kabanata 56, Talata 7. Ang aking bahay ay tatawaging bahay dalanginan para sa lahat ng mga bansa. Ang mga lumang simbahan ng Pilipinas ay patunay ng matibay na pundasyon ng pananampalataya ng bansa. At sa patuloy na pagdami ng mga bagong simbahan, ang liwanag ng Diyos ay mananatiling buhay sa bawat Pilipino, sa bawat henerasyon. Pang-7 bahagi, pagpapatuloy at pagsulong ng pananampalataya ng Pilipinas. Habang ang pananampalataya ay nag-ugat sa kasaysayan, ito ay patuloy na lumalago sa makabagong panahon. Sa bawat tradisyon, prosesyon, at bagong anyo ng debosyon, ipinapakita ng Pilipinas na ang pananampalataya ay hindi lamang bahagi ng nakaraan, kundi ng hinaharap. Pagpapahalaga sa lumang simbahan at makabagong tradisyon. Ang mga lumang simbahan ng Pilipinas, tulad ng San Agustin Church at Poway Church, ay hindi lamang patunay ng kasaysayan, kundi ng dedikasyon ng mga Pilipino sa Diyos. Kasabay nito, ang mga tradisyong tulad ng simbang gabi, Santa Cruz ang simbang gabi, debosyon ng puso, handog sa langit. at mga kapistahan ay nananatili sa puso ng bawat Pilipino. Awit, Kabanata 122, Talata 1. Ako'y natuwa ng kanilang sabihin, tayo'y pumaroon sa bahay ng Panginoon. Mga tradisyon ng pananampalataya. Ang debosyon ng mga Pilipino ay makikita sa kanilang natatanging mga tradisyon tulad ng Santa Cruzan, pangangaroling, simbang gabi, prosesyon, pabasa ng pasyon, penitensya, at pagdarasal ng pamilya. Ang mga ito ay patuloy na nagbibigay buhay sa pananampalataya mula noon hanggang ngayon. Kawikaan, Kabanata 22, Talata 6. Ituro sa bata ang daang dapat niyang lakaran at hanggang sa pagtanday, hindi niya ito tatalikuran. Pananampalataya bilang lakas sa gitna ng pagsubok. Sa gitna ng kalamidad at hamon, ang dasal at pananampalataya ng mga Pilipino ang kanilang sandigan. Sa bawat trahedya, makikita ang pagkakaisa ng bawat isa upang magtulungan at magdasal. Awit, Kabanata 46, Talata 1. Ang Diyos ay ating kanlungan at kalakasan, handang saklolo sa oras ng kagipitan. Ang papel ng kabataan sa pananampalataya. Ang mga kabataan ay tagapagdala ng bagong sigla sa pananampalataya. Sa pamamagitan ng youth ministries, Bible studies, at mga outreach program, ipinapakita nila na ang pananampalataya ay buhay at makabuluhan sa modernong panahon. Unang Timoteo, Kabanata 4, Talata 12. Huwag hayaan ang sinuman na hamakin ka dahil sa iyong kabataan. Maging halimbawa ka sa mga mananampalataya sa salita, asal, pag-ibig, pananampalataya at kalinisan. Pagpapalaganap ng kapayapaan at pagmamalasakit, hindi lamang sa loob ng bansa makikita ang pananampalataya ng Pilipino. Sa mga pandaigdigang misyon, ang Pilipinas ay nagiging tagapagdala ng kapayapaan at malasakit sa iba't ibang bahagi ng mundo. Mateo, Kabanata 5, Talata 9. Mapapalad ang mga gumagawa ng kapayapaan sapagkat sila'y tatawaging mga anak ng Diyos. Ang pananampalataya ng Pilipinas ay isang kwento ng patuloy na pagsigla at paglago. Sa bawat henerasyon, sa bawat hamon, at sa bawat bagong tradisyon, ipinapakita ng mga Pilipino ang kanilang pagiging ilaw sa dilim. Patuloy nilang pinapatunayan
na ang pananampalataya ay hindi lamang isang bahagi ng kasaysayan, kundi isang gabay para sa hinaharap. Buod ng mga bahagi. Sa paglalakbay natin sa kwento ng pananampalataya ng Pilipinas, natutunan natin ang mga natatanging aspeto ng bansa na nagbigay inspirasyon sa maraming tao. Narito ang maikling buod ng bawat bahagi. Unang bahagi, ang Pilipinas bilang ilaw ng Asya. Ang natural na yaman at pananampalataya ng Pilipinas ay nagbigay liwanag sa rehiyon ng Asya na iiba mula sa mga karatig bansa. Pangalawang bahagi, ang kanlungan ng mga nangangailangan. Ang Pilipinas ay naging kanlungan para sa mga Hudyo, Russian, Vietnamese, at iba pang refugees, nagpapakita ng malasakit at pagmamahal ng mga Pilipino. Pangatlo at pang-apat na bahagi, ang koneksyon sa 7 simbahan. Ang mga simbahan sa Pilipinas ay patuloy na nagbibigay inspirasyon bilang modernong liwanag ng pananampalataya. Habang ang 7 simbahan ng Asia Minor ay mga guho na lamang. Pang-5 at pang-6 na bahagi, tradisyon at paglaganap ng pananampalataya. Mula sa mga lumang simbahan hanggang sa modernong tradisyon, ipinakita ng mga Pilipino ang kanilang debosyon sa Diyos at patuloy na paglago sa pananampalataya. Pananampalataya at kapayapaan. Ang Pilipinas ay nagiging simbolo ng kapayapaan, hindi lamang sa bansa, kundi sa buong mundo, sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya at pagkakaisa. Ang pananampalataya ng Pilipino ay hindi lamang paniniwala. Ito ay isang buhay na nagpapakita ng kanilang pagmamahal sa Diyos at kapwa. Sa kanilang mga gawa, dasal at tradisyon, ipinapamalas nila ang tunay na kahulugan ng pagiging liwanag ng sanlibutan. Pangwakas na mensahe. Maraming salamat sa inyong pagtutok at pakikiisa sa kwento ng ating pananampalataya at pagmamahal sa Diyos. Naway ang video na ito ay naging inspirasyon at paalala ng ating tungkulin bilang mga Pilipino na magbigay liwanag sa mundo. Debosyon ng puso, handog sa langit. Ang ating pananampalataya ang tunay na yaman ng ating bayan. Patuloy tayong manalig, magkaisa at maging liwanag sa sanlibutan. Salamat at naway pagpalain tayong lahat ng ating Diyos. Pilipinas, hinirang sa paghuhukom. Pilipinas, ilaw ng sanlibutan. Sa bawat dasal, pag-ibig ang laman. Sa Diyos ang ating pananampalataya. Tayo'y liwanag ng Kanyang awa. Kapistahan, proseksyon sa lansangan. Pagtulong sa kapwa'y di magmamaliw. Kanlungan ng mundo sa gitna ng ulan. Tinig ng Diyos ang ating awitin. Ang ating kabataan, pag-asa ng bayan. Sa kanilang dasal may bagong simulan. Pananampalataya'y ating kayamanan. Isang bansang tapat sa Kanyang tawag. Pilipinas, ilaw ng sanlibutan. Sa bawat dasal, pag-ibig ang laman. Sa Diyos ang ating pananampalataya. Tayo'y liwanag ng Kanyang awa. Kapistahan, proseksyon sa lansangan. Pagtulong sa kapwa'y di magmamaliw. Kanlungan ng mundo sa gitna ng ulan. Tinig ng Diyos ang ating awitin. Ang ating Pilipinas, ilaw ng sanlibutan. Sa bawat dasal, pag-ibig ang laman. Sa Diyos ang ating pananampalataya. Tayo'y liwanag ng Kanyang awa. Pilipinas, liwanag ng mundo.
Sa Diyos ang papuri, sa Kanya ang puso. Tayo'y magkaisa sa pananampalataya. Ang liwanag ng Diyos ay ating dala. Sa bawat sulok ng ating bayan, pananampalataya'y buhay at haligi. Santa Cruz ang simbang gabi, debosyon ng puso handog sa langit. Sa hirap man o sa tagumpay, dasal ng Pilipino'y laging gabay. Sa liwanag ng Diyos na walang kapantay, tayo'y tinawag upang magbigay buhay. Pilipinas, ilaw ng sanlibutan, sa bawat dasal pag-ibig ang laman. Sa Diyos ang ating pananampalataya, tayo'y liwanag ng Kanyang awa. Kapistahan, prosesyon sa lansangan, pagtulong sa kapwa'y di magmamaliw. Kalungan ng mundo sa gitna ng ulan, tinig ng Diyos ang ating awitin. Ang ating kabataan, pag-asa ng bayan, sa kanilang dasal may bagong simulan. Pananampalataya'y ating kayamanan, isang bansang tapat sa Kanyang tawag. Pilipinas, ilaw ng sanlibutan, sa bawat dasal pag-ibig ang laman. Sa Diyos ang ating pananampalataya, tayo'y liwanag ng Kanyang awa. Kapistahan, prosesyon sa lansangan, pagtulong sa kapwa'y di magmamaliw. Kanlungan ng mundo sa gitna ng ulan, tinig ng Diyos ang ating awitin. Ang ating kabataan, pag-asa ng bayan, sa kanilang dasal may bagong simulan. Pananampalataya'y ating kayamanan, isang bansang tapat sa Kanyang tawag. Pilipinas, ilaw ng sanlibutan, sa bawat dasal pag-ibig ang laman. Sa Diyos ang ating pananampalataya, tayo'y liwanag ng Kanyang awa. Pilipinas, liwanag ng mundo, sa Diyos ang papuri, sa Kanya ang puso. Tayo'y magkaisa sa pananampalataya. Ang liwanag ng Diyos ay ating dala. Liwanag ng mundo, sa Diyos ang papuri, sa Kanya ang puso. Tayo'y magkaisa sa pananampalataya. Ang liwanag ng Diyos ay ating dala.